Yes, hello, what's up mga po boys? Another day, another vlog. So, this time, ang gagawin natin, ano nga parang gagawin natin? Ang gagawin natin is mag-aayos tayo ng ating backyard dahil sa nakaraang bagyong upong and bagyong uwan. So, well, expectedly, marami talagang nasira, disarrange dito sa ating backyard. So, ang gagawin natin ay mag-aayos tayo and start tayo dito sa ating isang TP. So, ito nakikita nyo, inaayos ko yung lagyanan ng tali at saka yung TP niya kasi nga nabagsakan siya ng bubong. So, anong nangyari? Natanggal, nabuwal. This time, yun, inaayos natin. Balik natin sa ayos yung TP ng ating alagang Nokis. So, if you to observe, TP natin ay may base na lata, yung can. Para sa ano yung can? Yung can na yan, ang purpose niyan is para magkaroon ng distance yung ground, yung carabao grass, hindi nasa ilalim yung ating tali at hindi magkabuhol-buhol doon sa mga carabao grass na nagiging sanhi, nagiging cause ng pagkapulupot. Yan. So, tendency, nabibilad yung ating mga Nokis dahil hindi makaalis. Right? So, ito, sa second naman natin na TV, medyo nag-curve na yung, yung talian niya. So, kailangan straight, kailangan natin ng mga muscles. Yun, flex natin yung muscles natin. Ayun, straight na. And then, kailangan natin maibalik. So, syempre, yung distance natin kailangan i-adjust. Tatanggalin natin, ilipat natin yung TP. Bakit pa lang natin i-adjust? Natangay ba ito ng hangin? Natagkalapit yung dalawang TP. Yun, so kailangan paluin. So, gamit natin yung tabla, mabigat, para at least may baon natin sa lupa yung ating TP. By the way, mga boys, yung TP natin is made of steel, corrugated ba ang tawag yan? 16mm yan. 16mm yan with syempre the same height ng iba. Yung niya, yung apakan ng mga Nokis ay PVC. At yan nga yung nilagyan natin ng crossbar para at least hindi umikot yung ating TP pag mayroon ng Nokis. So yung crossbar, ang purpose niyan ay siya yung mag-hold para hindi gumalaw yung ating TP. Alright. So yun, asinta ng konti. Tinitingnan natin kung straight na doon sa mga naunang TP para magandang pagtingnan naman mga boys. And then balik naman tayo doon sa pagbabaon. Pak gamit yung tabla nga. Yun. So, yung marking natin dyan is pag naibaon na ng konti yung crossbar, that's it na guys. Yun na yung tamang height para sa ating TPs. Yung length ng ating pagtatalian, yung poste ng ating pagtatalian, at least 1 meter. So, bakit natin ginagamitan ng poste? Yung poste mga boys, it adds doon sa length ng ating tali. So, kahit medyo mataas yung ating TP, kayang abutin dahil nag-i-extend yung poste ng ating nagtatalian. However, pag nasa baba siya, nagiging maiksi naman at hindi nakapag-occupy ng malaking space. So, test muna natin before natin i-finalize yung pagbabaw ng poste kung yung distance is appropriate na doon sa mga katabi niya. So, you observe naman na parang magaling yung paakatansya natin ito. So, pwede na natin itong i-fix yung poste niya kasi safe distance na para hindi tayo pabunot-bunot. Yan, yung poste, kailangan may base yan na it's either can, yung ginagamit natin is yung empty can para may safe distance yung ground doon sa tali, no? Hindi babagsak yung tali na magkukos ng tangling, no? Magkukos ng pagkakabuhol doon sa damo or sa ating carabao grass. So, yung safe na yan is, yung safety measure na yan ay para maiwasan na hindi doon mismo sa ilalim yung tali. At least nakaibabaw siya. Kahit anong ikot niya, yung damo hindi magkakabuhol. Lalo't yung damo naman ay mini-maintain naman natin na nung nasa height. Itong damo natin ngayon, kailangan natin itong i-grass cutter, no? Soon, mga boys.
sa isa lang, no? Papakita ko sa inyo kung ano yung mga improvement na ginagawa natin kasi we're being motivated now to improve much more of our backyard farm dahil just recently medyo kumikitang kabuhayan din kahit pa paano yung ating backyard farm. So, yun. Naibaw na natin yon yung isang TP na na-finalize na natin yung distance and dahil nag-adjust tayo doon sa isa, so kailangan din natin i-adjust ito. So, pabalik, no, paatras, natin. Itong TP natin ito is kakaiba kasi made of concrete. Actually, before kasi, yung ating ginagamit dito is more of concrete. Kaya lang, yung mga past at typhoons, no, medyo na-damage sila. So instead, we use yung rubber TPs, no, yung made of yung mga used na gulong. Yung disadvantage to ng concrete TP is yun nga, mabigat in case yung mga adjustments kayo na gagawin, mabigat siya. Typhoons, pag talagang yung hangin, may tendency siyang pwedeng itumba, no? Ano pala ito, linalak ng dalawang kahoy. So may kahoy yan sa ilalim and then ito yung mismong apakan ng ating nokis at tinatali gamit yung nylon. So maganda talaga pag nakakapag-ikot ka ng mga iba-ibang farm. So yung best practices at least na-adapt natin. Alright, so yun, na-adjust natin. Same yung capacity na meron pa rin yung ating backyard kahit nagkaroon tayo ng minimal adjustment in terms of distance sa bawat isa. Okay? So, next natin dito is may last tayong TP na i-repair. So, yun mga Blue Boys, medyo pahinga muna tayo. But again, I thank everyone for watching this video. And hopefully, may mga na nakitang kakaiba din sa ginagawa natin dito sa ating backyard. And hopefully, magtuloy-tuloy yung recovery ng ating backyard. Bye-bye!